bago kung sino daw po yung mga senador na magbibigay proteksyon kay Senador Bato de la Rosa, baka madamay daw ang mga senador na ito. Sabi nino. Sabi din po ng DOJ. At yun daw pong mga nagpataka sa kanya, doon sa Senado, ay baka daw habulin din ng batas. Ako, masasabi ko lang sa hintayin mo kasi kung ano ang sasabihin ng Korte Suprema. Hindi mo ba alam na sinabi niya klarong-klaro yon? Opo. Hindi pa kami tapos doon sa main case. Yung merit ng kaso, pagdidebatihan pa namin ito. Ayan ang tingnan mo yung kanilang pagkukumpara. April 2025, 1.4%. Opo. Tapos biglang sumikat sa March 2026, 4. Alam mo yung 4.1 na yun? Mataas yan. Actually, 1.4 dapat hanggang ganyan lang. Kapag pumasok sa 2 point, halimbawa 2.5 to 2.8, malaki na yun. Malaki na. Biglang sumikat sa 0.41. Ay, pagkatapos, yan, lumundag sa 7.2. Ay, halos na Alam mo doble. kung ano ibig sabihin yan? Ang Ang nasasaktan talaga dyan, mga karaniwang mamamayan, na ayusin lahat ang mga numero na dapat sana matagal na nating inayos. Magkano na exchange rate natin? Nako. Nung isang kahapon, nakita ko, ang una ko tinitingnan dyan, yung exchange rate natin, yung dolyar, 61.75 kahapon. Kanina yata 61.74. Ito daw po, bago nagsara, 69 cent. Ngayon yan. Opo, ngayon. Sa maniwala ka sa hindi, alam mo, last month, yung tagapagsalita ng Pangulo na babaeng... Opo, si Auntie Claire. Hindi ko alam ang pangalan. Opo. Sabi, paano ngayon papasok ang ICC? Yun ang pinaka-core principle nila Basahin ninyo yung kanilang preambular provisions, yung mga whereas, ganyan-ganyan. Opo. Papasok lang sila kapag yung domestic system, yung domestic legal system, ay wala nang maasahan ang kanilang mga yung mga mamamayan. Opo. Kaya papasok siyang ganun. Hindi ba? Yes po. Paano ngayon yan? Ngayon, procedurally, testingin lang natin. Kasi, alam mo, kapag nag-issue ng request ang ICC, ang gagamitin niya Interpol. Yung request na yon will be subjected to evaluation by the General Secretariat ng Interpol. Kapag na-evaluate niya yon, Jen, doon pa lang dadaan doon sa notification process and diffusion mechanism. May mekanismo yan. Yes po. So, palagay nating dumaan doon. Sabi niya, okay, yung ano mo, sabi niya ganyan. Palagay mo lang na pumasok na yung complementarity. Wala nang ano dito Sabi natin, nasunod na nila. Opo. Ibig sabihin, napagtibay nila na hindi gumagana ang korte natin, hindi gumagana ang fiscal natin. So, papasok sila ngayon. Yan, opo. So, pwede nang pumasok dahil nga iko-complement nila. Okay. Magwawaran siya ngayon. Idadaan mo pa ngayon sa procedural process. May proseso pa rin. Opo. Dumaan ba sa diffusion mechanism? Kasi magre-red notice pa yung Pag nagkaroon ng red notice, makikipag-talastasan ngayon ang Interpol doon sa ating National Central PCTC. Hindi. Under yun ng PCTC yun makikipag-coordinate sa National Central Board. Opo. Okay. Na nasa ilalim ng PCTC. Ayun kaya pala. So yun ngayon ang magsasabi yung NCB. Sasabihin niya ngayon, NBI, kayo po ang inaatasan namin sang-ayon po sa diffusion order and red notice order ng Interpol. Kayo po ang aming dinedeputize na mag-serve po ng warrant. Mag-implement ng warrant of arrest. At para po mai-serve po sa isang senador ng ating bansa. Lahat ng ito, ipakikita mo muna sa amin. Nangyari ba itong prosesong ito? Nako, mukhang hindi po lahat Ngayon, dahil nga sa sinasabi lang nila, wala ng TRO, hindi nakakuha ng TRO. Sinasabi pa ng Supreme Court dahil sa nawala ng TRO? Hindi pa nga kami tapos kasi nga ang question, ang merito ng petition, kino-question niya yung validity ng warrant of arrest ng ICC kung meron silang jurisdiction pa. Kasi ito sabi ni Justice Secretary Bida natin, sabi niya una, ang warrant of arrest ng ICC ay nagtuturo kay De La Rosa bilang kasabwat sa drug war ng
Administrasyong Duterte. Pangalawa, ang pag-aalis niya ng kustodiya sa Senado. Pangatlo, pagtanggi ng Korte Suprema na maglabas ng temporary restraining order laban sa warrant. Pang-apat, ang pagiging enforceable nito sa ilalim daw po ng batas ng Pilipinas. Sen, ano ha? Yun nga yung tinatanong ko, saan mo hahanapin sa batas ng Pilipinas para ma-enforce mo? Oho. Yun na nga yun lang sagutin eh. Nasasabihin nila, because of the universality jurisdiction. Sabi nga nung matandang ex-justice. Oho. Asan nga yung universality? Sasabihin niya, Section 17. Oho. Basahin mo nga yung Section 17. Basahin mo lang ulit. Oho. Basahin tsaka unawain. In accordance with extradition laws and treaties. Oho. Iparaan mo doon. Oho. Wala nga eh. Wala na tayong tratado, wala tayong... Ang tanong mo ganito, yun bang warrant of arrest na inisyo ng ICC is universally enforceable? Okay. Oho. Dapat yun ang sagutin ng Justice Secretary sa sarili niya. Oho. Dapat mag-research siya eh. Halimbawa sa Southeast Asia dyan, baka hindi niya alam. 11 members ng Southeast Asian nations. Opo. ASEAN, ano? Alam mo ba na isa lang dyan ang member na ng ICC? Ganun po sa mga bansa Hulaan na mo, sa sa 11 member countries ng ASEAN, Opo. sino na lang ang miyembro ng ICC? Oho. Ano na ba? Ba't parang hindi mo naman alam? Alam mo na ito eh. Hindi, wala akong idea san eh. Wala. Oho. Alam kaya ni Justice Bida ng DOJ? Oh, alam mo. Out of 11 members ng ASEAN, Oho. Ano Cambodia na lang. Cambodia na lang ang miyembro ng ICC. Sa mga tweet, Oho. dapat padaan niya sa Cambodia, baka yun, pwede niyang Okay? Ganun ba? Naniniwala ka ba na ito nga yung pinag-uusapan natin eh. Ang pagpapatupad kasi para i-enforce mo yung ang ICC warrant of arrest, it will depend on the voluntary cooperation of the member states. Opo. Okay? Kasi wala ka naman pulis, wala ka naman sheriff. Oho. Kaso yung isang nagpapanggap na sheriff, Ayun, nako. hindi man lang questionin eh, di ba? Oho. Nagpunta ron, minawagayway niya yung Yung warrant, may dala-dalang push eh. Ito yung warrant ng ICC. Yun ba yung paraan? Sinasabi ko eh. Oho. Bakit sabihin ko sa'yo, dapat inaral ni Secretary Bida yung mga presidents nung pag-i-issue ng warrant of arrest ng ICC para sa ganun magkaroon siya ng batayan. Oho. Hindi yung dahil enforceable, dahil pinapayagan ng batas natin, hindi naman niya madistinggi. Anong batas ang nagbigay sa iyo ng authority? Wala man siyang masabi. Ito halimbawa, yung kaso ni Osama El Masri Najim, Opo. hindi ito in-enforce ng Italia. Sa Italia po ito. Oho. The Italian police arrested El Masri. However, the Court of Appeals stepped in and declared the arrest of El Masri in violation of domestic requirements under Italy's Law 237-2012. Okay. Iyon ang complementarity. Oh. Naresto pero sa mga tweet, hindi talaga sa lahat ng pagkakataon. Oho. Alam ba ni Secretary Bida ito? Sana, Yung alam kaso niya. ni Omar Al-Bashir. Ano bansa naman po ito? Si Al-Bashir, Al-Bashir. Opo. hindi in-enforce ng South Africa. South Africa naman. Jordan, Djibouti, Uganda, Malawi, Kenya, and Democratic Republic of Congo. Tingnan mo. Itong lahat ng ito ay member ng ICC. Pero hindi nila inaresto si Hindi nila in-implement, Omar Al-Bashir. Oho. Sa mga tweet, anong pinupunto natin dito? Hindi mo basta-basta may enforce yun kung ayaw nila. Voluntary lang. Sa panig nila yon. Tayo lang ang bansa sa mundo, wala na nga tayong batayan. Wala na ngang batas na po pwedeng gamitin para i-enforce ang warrant na ito. pinipilit pa natin. Hindi lang tayo voluntary ang problema kasi nagkataon natang kalaban sa napipilitan tayo pa eh. Hindi lang kasi iba yung voluntary sa pilitan eh. Yes po, totoo naman. Ayaw talaga magpares ito nga. Sabi ni Pangulong Bongbong,
Walang sinabi ang opisinang ito. Walang patakaran ng gobyerno na arestuin si Senador ba to? ba't nandun si Trillanes kasama ang NBI? Ano ba talaga rito ang nangyayari rito? Oho. O, di ba? O, ito pa. Ito, mas sikat ito. Ayan, ano po yan? Benjamin Netanyahu ng Israel. ng Israel. Kilala natin yan, no? Kilala mo ito. Ito Opo. yung Prime Minister ng Israel. Opo. Kahit na miyembro ang France. Opo. Ang France, malalaking bansa ito. Germany, Opo. Poland, Italy, at saka yung Romania. Hindi, kanya. Nirefuse. And until today, they continue to refuse Yes po. the enforcement of the warrant against Benjamin Netanyahu. Oh. Bakit ganon? Voluntary nga eh. Kaya wag mo niya sasabihin, como inisyu. Bakit naman tayo putya? Sapilitan na sapilitan. Talagang gitil na gitil tayo eh. Oo. Para bagang napakalaki po ng paglabag kung hindi natin i-implement eh. Mabubuisit ka talaga. Oo. O ito kahuli-huli yan. Pumunta sa Canada si Benjamin Netanyahu. Canada is a member of ICC. Oho. Hindi in-enforce ng Canada. Dapat hinuli ng Canadian authorities pala siya, no? Oo. Hindi ba sila napapahiya sa nangyayaring ganyan? Oo. Sino pa yung Sino pa yung isang matindi na Yan, di malaman Vladimir Putin ng Yan, Russia. ng Russia, oo. Oo. Hinamon pa sila ata ni Vladimir Putin eh. Sabi, Oho. sabi ni, Oo. Mongolia is a member of ICC. Oho. Pero sabi niya, hindi. Hindi natin pwedeng i-implement sa teritoryo natin yung ICC against Putin, sabi niya. Oo. Because customary international law, sabi niya. Under customary Oho. international law, President Putin is a sitting head of state, entitled and shall enjoy immunity, sabi niya. Opo. Oh, bakit kami? Kami pa nga nagbigay ng protective custody. Bakit? Kino-question pa nila yung protective custody. Wala ka niya sa batas ang ang ganito ganyan. Sabi ng gano'n. Hindi limang kasama ko. Wala daw wala daw kapangyarihan ng Senado na magkaroon ng protective custody sa kapwa yung senador. Pero sa mga ibang pagkakataon, di ba, mayroong protective custody. Lamang nung na sumuko na rin kami. Pero meron nga protective custody. Habang kino-question natin, kasi nga hindi nyo maipakita na valid nga yung warrant of arrest. Oho. Ano ba yung basis ng yung protective custody ng Senado diyan? Ano ba ang Para sa akin, the protective custody of the Senate is born out Okay. of self-preservation. Oho. Self-preservation is the first law of nature to protect Tama kayo. men Opo. and institutions. Yun ang basis. Ano bang pinagmulan ng lahat ng batas natin, mga statutes, mga constitution? Oho. Natural law. Yes po. Di ba? Self-preservation is natural law. Oho. Di ba? Anyway, Sen, ang problema kasi... Napakahirap paliwanagan yung mga... paano kasi mas pinakikinggan nila yung kasi naman yun, nagsalita kasi. Ako, ang pinakamarunong na abogado sa buong Pilipinas. O, edi sige. Sa'yo na. Then, tsaka marami nagsasalita ngayon, Sen, nabanggit nyo nga, mayroon pa mga dean ng College of Law, etc. Ano Oo, nakalimutan ng mga din na yan, tsaka yung magagaling na mga abogado sa Pilipinas. Ang isang napakasimpleng patakaran ng ating Korte Suprema. Kapag ka ang isang kaso ay pinag-uusapan, nililitigate pa lang, Opo. huwag kayong gumagawa ng kung ano. Ako naman, kaya ginagawa ko because sa tungkulin ko sa Senado. Oho. Inaatake ang ganito, inaatake yung ganito, at tatayo sila ng ganito. Karapatan ko na gamitin din ang nalalaman ko para kontrahin ang kanilang opinion. Without necessarily addressing the merits of the case. Tama po naman. Di ba? Sila, ayun na lang, nandun lang sila, pakapi-kapi lang to. Kung magsalita, akala mo Parang yun ang buong katotohanan, no? Parang akala mo nandun na siya sa bulwagan ng Senado. Parang sila ang abogado ng kalaban ni Senador Bato de la Rosa. Kasi paano, yung iba naman kasi sa amin, mas gusto silang kinakausap, yung mga gano'n. Pupunta sa media, alam mo, nagpasya kang maging senador,
Nagpaboto ka, nangampanya Opo, ka eh. opo, oo, Nagkataon na, binoto ka, may naniwala pa sa'yo, kahit paano. Eh di naging senador ka, di ba? Opo. Alam naman niya na ang Senado is a parliamentary body. Yes po. Oho. It is a deliberative assembly. Eh, hindi naman siya tatayo doon makiharap ng debate. Yun na nga po. Pupunta siya sa radyo, pupunta siya sa television. Sabi nga, merong napasulat sa Biblia eh. Na? Hahanapin mo siyang masikap, hindi mo siya matagpuan eh. Oo nga po. No? Minsan pupunta siya sa lounge, Oho. aakit siya sa opisina. Pero magsasalita pagkas tatakbo. Meron ba naman ganun? Nako. Oho. Pero ngayon sa nang bago, kung sino daw po yung mga senador na magbibigay proteksyon kay Senador Bato de la Rosa, baka madamay daw ang mga senador na ito. Sabi nino. Sabi niya po ng DOJ. At yun daw pong mga nagpataka sa kanya, doon sa Senado, ay baka daw habulin din ng batas. Ako, masasabi ko lang sa hintayin mo kasi kung ano ang sasabihin ng Korte Suprema. Hindi mo ba alam na sinabi niya klarong-klaro yon? Opo. Hindi pa kami tapos doon sa main case. Yung merit ng kaso, pagdidebatihan pa namin ito. Oho. So, kung sasabihin niya na lahat ng nagpatakas o napakasangkapan sa pagtakas, hindi mo nga pwedeng gamitin yung pagtakas eh. Opo. Wala siyang dapat takasan dahil wala ngang valid warrant of arrest sa akin eh. Kaya pala sinabi ni Senador De La Rosa, ni Senador Robin kahapon nung nakapanayam namin, ito, ipinakikita, nakisabay sa akin yung tao eh. Sinabi sa akin, pag uwi mo, sige, sasabay na ako. Nakita doon sila ng mga pulis. Nakisakay siguro. Opo, nakita doon ng pulis kung sino. Hindi naman doon sila hinaharang. Kung nakisakay sa akin, isasakay ko rin naman siya. Ayun na nga po eh. Ano naman ang masama ron? Kasi wala naman silang talagang arrest warrant. Sana kung nakalagay sa revised penal code, Oho. kapag kayo'y nagpasakay yung sasakyan, meron kayong criminal responsibility. O yung baka pwede yun. Nako. Pero kamo nakisakay lang sa'yo, boss, baka pwede naman akong... Makisakay kasi wala akong sasakyan. Gawa nang dumating ako rito, nakisakay ako kay Senador Cayetano eh. Naplatang sasakyan ko. Paano naman kasi kasakatatakbo ko kasi. Hindi ko na naano yung sasakyan ko eh. Wala na palang hangin yun eh. Makisakay muna ako sa'yo. Halika, pre. Oho. Kasalanan ba yun? Hindi po. Siyempre, bilang senador, kapwa yung senador. Di ba nung nagpasaring na naman yung isa eh. Oho. Sumakay pala kanya sa kotse ni ganito. Talagang may ano niya, silang mag-ate lang, sabi niya. Alam mo naman yun di ba? Opo, oho. Siyempre, dahil nga sa pangyayari, medyo mataas na yung emotion, sinagot siya, sana wag naman kayong ganyan na para bang napakalaking pangyayaring meron pang kalakip na krimen ng ganito, ganyan-ganyan. Kaya bakit naman kayo magsasalita ng ganyan? Ako, nakisakay ako sa maraming pagkakataon sa mga kasama natin. Opo. May issue ba yun? Tapos mag-apologize siya. Hindi, nakakuha naman kasi ako ng reliable A1 reliable A1 pa eh. A1 pa, mali pala. Di wag kang mag-apologize kung A1 reliable, di ba? Oho. Problema, inamin nung kuya, Senador Alan, sa kanya pala, hindi pala doon sa ate. Talagang kinasasama lang na loob. Yung sinabi ko sa'yo, na hindi nila inaasahan, nasusulpot yung mama. Yun, hindi nila natunugan na ganun ang mangyayari. Oho. Kaya nga, sikip na sikip ang dibdib. Naku. Yan na lang ang pag-usapan. Yung ganun, wag na kayong kung ano-ano pa yung masakit ang loob nyo sa nangyari. Oho. Di ba, nakapagsalita pa ako ron eh. Nagtatali-talinuhan man ang matching. Nauutakan pa rin. Yun ang sama ng loob eh. Oho. Yun na lang, wag na kayong Naku. kung ano-ano pang mga, di ba? Anyway, Sen, bago lang tayo mag-break, mayroon tayong isang mahalagang paksa na mapag-uusapan. Marami lang po nagtatanong. Kala ko tapos na tayo. Di pa po, meron pa tayo. 30 minutes pa. Yung issue ng Blue Ribbon, sabi nila, hindi na po talaga kayo ang nandyan. Magpapatawag, meron na bang kalendaryo kung ano ang magiging schedule ng Blue Ribbon? Kasi ito po ang inaabangan ng marami, Sen eh. Hindi, nakapangako ako kay Senate President na Opo. hindi muna ako magsasalita tungkol dyan. Okay. Dahil in deference to the action taken by the majority na Opo. na ibigay kay Senator Pia.
Kaya ang sabi ko, naipasya ko na bilang paggalang dun sa aksyon na yon, Yes po. lahat ng katanungan dyan ay dapat ang sasagot ay si Senator Pia. Ay, alam nyo, sa dami ng problema ng ating bansa ngayon, pero para bagang meron tayong hindi napapansin, baka napapatutok tayo sa gulo sa Senado, yung iyakan sa Senado, pero yung mga figures, yung mga numero, ito po yung tileyata may sinabi yung Philippine Chamber of Commerce and Industry, o PCCISN, napapansin na rin po nila itong problema ng ating bansa ngayon. Sila nga yung Opo. nagsisentimiento, narinig ko yung kanilang pahayag. Opo. Ang mga numbers kanya, palagi na lamang nagko-concentrate sa Senado, sino ba yung majority, sino Yeah. bang minority. Tila nakakalimutan nila yung mas importanteng numero na napakalaki ng kaugnayan ng mga mamamayan na sana yun muna yung unahin. Yan, opo. Hindi naman namin kanya sinasabi na hindi nila pag-usapan yung numero nila kung sila pa rin o kung mapalitan o ganyan. Oho. Pero unahin din ninyo kanya yung mga numero na talagang direkta kanyang may kinalaman sa Kapakanan, sikmura ng ating sikmura mga ng bayan. Pilipino. Opo, oho. Ang sinasabi niya, tingnan mo po ninyo kanya yung ating inflation rate ngayon, 7.2%. Grabe, ang taas po yan, Sen, ha? Oh. Ayan ang ano, tingnan mo yung kanilang pagkukumpara. April 2025, 1.4%. Opo. Tapos biglang sumikat sa March 2026, 4. Alam mo yung 4.1 na yun? Ano yan? Mataas yan. Oho. Actually, 1.4 dapat hanggang ganyan lang. Kapag yun dapat pumasok ang sa ano 2 natin, point, oho. halimbawa 2.5 to 2.8, malaki na yun. Malaki na. Biglang sumikat sa 0.41. Oh. Ay, pagkatapos, yan, lumundag sa 7.2. Eh, halos na Alam mo doble. kung ano ibig sabihin yan? Oho. Ang nasasaktan talaga dyan, mga karaniwang mamamayan, na talagang hindi nila malaman kung paano sila babaluktot sa maiksing kumot. Nako. Di ba? At Namamaluktot napakarami na. ng pagbabaluktot na ginagawa nila dyan. Oho. Mula sa pagkain, sa gamot, sa gastusin sa medisina, sa kuryente, sa tubig, lahat na. Lalong-lalo na kung ikaw ay talagang inanantahanan. Siguro hindi mo alam mo, saan kukunin lahat itong mga ito? Oho. Anong mga numbers pang pinag-uusapan natin? Kaya naman ganyan napunta dyan. Ang daming factors na talagang sisikad pa yan, hindi lang. Kapag hindi natin binigyan ng pagkakataon na ayusin lahat ang mga numero na dapat sana matagal na nating inayos. Oho. Magkano na exchange rate natin? Nako. Nung isang kahapon, nakita ko, ang una ko tinitingnan dyan, yung exchange rate natin, yung dolyar, 61.75 kahapon. Kanina yata 61.74. Oho. Ito daw po, bago nagsara, 69, Sen. Ngayon yan. Opo, ngayon. O yan. Oh. Sa maniwala ka sa hindi, alam mo, last month, yung tagapagsalita ng Pangulo na babaeng, Opo, si Auntie Claire. hindi ko alam ang pangalan, Opo. sabi niya, ang gusto raw ng Pangulo ay hindi tataas sa 60. Nako. Oho. Sabi ko, ba't ganito yung sinasabi nitong babaeng ito? Palagay ko hindi sinabi sa kanya ng Pangulo yun. Alam mo kung bakit? O bakit daw po? Hindi naman binobroadcast yun eh. Opo, oo. Hindi kung talaga ikaw nag-aral ka, hindi mo i-broadcast. Kasi ang pinag-uusapan natin, foreign exchange eh. Opo. Alam naman niya na dinidikta ito ng market forces. Opo. Hindi ka pwedeng magsalita ng gano'n kasi pag sinabi niya yun, mapipilitan na sabihin mo na lahat, in-instructan mo yung central bank, gumawa ka ng paraan Indirectly, parang gano'n. para kontrolin mo. Yes. Alam mo, hindi mo pwedeng kontrolin ng gano'n eh. Either magbenta ka ng currency na napakamahal, lugi tayo. Tapos bibili ka ng currency na napakamahal, Opo. magbebenta. Tayo rin, babagsak din sa atin yun eh. Oho. Sa makatid, hindi dyan tayo ang pinaggagawa nila. Pagkatapos, ano nga employment rate natin? Nako. Sobra na. Oho. Yung mga namumuhunan na nanggagaling sa ibang bansa, sumadsad din. Yes po. Isipin mo, higit sa kalahati ng foreign direct investment, bumagsak tayo. Saka wala Magkano ang total natin na domestic debt? International debt, alam mo Opo. ba? Outstanding debt. May idea ka? mga 18 trillion na po siguro.
Almost 19. Lagpas sa 18 trillion pesos. Oho, Kaya ito yung mga factors, kung tawagin to mga headwinds. Oho. Alam mo, aeroplano dyan, Opo. papunta ka ng, nasaan ba si Nelson? Nasa Los Angeles. Nasa Los Angeles. Yes po. Kung bakit kasi pati, Kailangan slang daw, Los Angeles. hindi ba pag sinabi mong Los Angeles, hindi ba Spanish yun? Dapat sana Los Angeles, di ba? Kasi Spanish yun. Yes po. Pumunta ka sa Madrid, Oh. Los Angeles, sabi niyo, di ba? Oho. Pumunta ka sa Pampanga, Angeles lang po yun. Angeles. Papunta ka, sakay ka ng eroplano, may headwinds. Yung headwinds, opo. Nababagalan ng eroplano. So, alalakbayin mo yun ng let's say, Manila, San Francisco, easily 12 hours, di ba? Okay. Oho. Umabot ka ng umabot ka ng 13. Mahal. Sabi na, alam mo, magsasalita yung pilot bago mag-land. Opo. We apologize, ladies and gentlemen, because of the strong headwinds. Kailangan po ganyan. Mabagal lang Para mapalakas yun, dapat tailwinds. Galing sa likod, Parang We tinutulak are very ka. fortunate, ladies and gentlemen, because of the tailwinds. So, Yeah. imbes na 12 kanya, 10 hours nakarating tayo Tinutulak ka ng San hangin. Francisco. These are the headwinds Nako, that block our economic activity. Ito dapat ang unahin namin. Ito. Paano mapapaniwala ngayon ang business community? Yung corruption, ayusin natin. Yan po. Nako. Di ba? Yan po ang gawain ngayon ng susunod na chairman ng committee ng Blue Ribbon. Oho. Kailangan po ay sa lalong madaling panahon, Bumalik yung tiwala. bumalik ang tiwala at isa po sa napakalaking magagawa ninyo para bumalik ang tiwala ng ating mamamayan, kailangan pong matukoy na po ninyo kung sino po ang mga salarin, sino po ang may kagagawan niyan, papanagutin po natin sila. Yan po ang unang pagtitiwala na maaaring maibalik sa atin. Oho. Ayan. Mabigat, Sen. Tapos na tayo. Oho. Hindi, medyo mabigat talaga kasi ang sabi nga nila, ang kinakatakot, kung umabot ng 19 trillion, ang worry nila, baka wala na magpautang sa atin, Sen, at baka i-default pa tayo ng mga bangko pinagkakautangan natin. Huwag naman akong tinatakot kasi maaaring mangyari yan. O, di ko ba? Talagang... Ayoko na sana pag-usapan natin dyan kasi Ano alam ba? ko pupunta ka na naman dyan eh. Kapag ka wala nang nagpautang sa atin, Oho. na sana naman huwag mangyari. Wag naman sana, wag naman, oho. Kaso kasi, imbes na aminin nila na meron tayong problema, sasabihin ng deb-deb. Oho. Don't you worry, ladies and gentlemen. Our strong economic fundamentals are in place. Tigil-tigilan na natin yung mga ganun. Strong fundamentals na. Isip-isipin mo, at 61 point, ano na yan? Na 69. 61.69, Sen. 61.69 Opo. pesos per $1. Yes po. Subok-subukan mo ngang mag-import. Kaya nga, ang tinamaan lahat dyan, yung nag-i-import eh. Ayun, Nag-i-import. opo. Tayo pa naman, net importer tayo ng langis. Yes po. Yung coal naman, may coal tayo sa Mirara, In-export binibenta din natin, natin. oo. Yun ang kumikita sapagkat mataas ang dolyar eh. Binabayaran ka sa dolyar. Dolyar ang bayad sa kanya. Opo. Pero mag-i-import tayo ng coal. Yan. Ay, tingnan mo naman yan. Gagamit ka rin ng foreign exchange. Nako. Yan na ngayon ang nagiging problema. Kaya kapag hindi po natin in-address ang mga problema ng numbers nating pinipresent ngayon, yung pong 7.2 na yon, nakakatakot po yun. Tataas pa uli yun, ano? Nakakatakot po yun. At ang talagang tinatamaan ng hapdi, ng hampas ng economic malaise na yan, Oho. taong bayan. Ay, Na talaga namang halos wala nang... Kumbaga sa ano, Sen, wala nang isisikip ng sinturon, ano? Leeg na ang masasakal na eh. Yung alam mo yung kumot na kanilang Yung pinipilit kanilang- na magbabalo-baluktot ng gano'n. Sobrang pamamaluktot Nagkapunit-punit na yung kumot eh. Nako po. Tapos, ang na-expect pa natin, dahil sa pagtaas po ng dolyar, Sen, ang forecast po, next week, tataas na naman ang presyo ng produktong petrolyo. Yun po ang forecast. Ano ha? Ayan, sarado na. Oh. Tapos, meron pa. Meron pa tayo. O mga... Ayan, dami yung babasahin. Opo. Ay, teka lang, Seth, bago na tayo bumasa ng may yung sa impeachment, may kalendaryo na ho ba tayo? Meron na. Oho. Kaya lang, may paunahin mo muna yung... May summons pa, 10 days, Yes di po, ba? yung mga summons muna. Oh.
binigyan nata ng hanggang, di ko alam kung, ano ba yung ano Parang niya. 10 calendar days po. 10 tapos calendar 5 days. calendar days naman Pagkatapos- sa prosecution. Oo, pagkatapos baka may pre-trial. Oho. Kung may pre-trial, siguro, ewan ko kung ilang araw yung... Hindi ba ito makaka-apekto? Kasi alam ko, magkakaroon kayo ng sinidya adjournment ang Kongreso. Hindi, kahit na CNJ kasi Ayun, tatawag sila so- ng trial. O kapag ka na, alimbawa, wala nang pre-trial, alimbawa, direct sa trial na. O sige, di susundan namin yung kalendaryo. Ayun, oho. So hindi maapektuhan yung legislative, yung suspension na legislative work nyo, yung trabaho nyo naman as senator judges. Hindi naman. Hindi Hindi, ba man, apektuhan yun? hindi man kailangan. Kaya lang, medyo masyado na kaming maraming ginagawa nun. Wala na kaming pahinga nun, di ba? Ay, tsak po yun, oho. Kanina pinag-uusapan tayong number di ba? Opo, opo, Naisip ko lang, dahil number ang pinag-uusapan natin. Merong isang kolumnista sa isang dyaryo dyan. Na? Palagay ko yun ay teacher ng math o kaya Okay, opo. talagang magaling sa math. Di ko nababanggitin ang numero, pangalan. opo. Ano? Siya ay paminsan-minsan ito nakita ko sa Philippine Inquirer dyan. Oho. Ang kanyang isinulat ay Mayo 20, 2026. Okay, bago lang, oho. Oo, ang pamagat ng kanyang ang kanyang Ang sinulat, artikulo, opo. artikulo, Critical Thinking in a Time of Clowns. Mathematician siya kasi nung binabasa ko, napapangiti ako. Sabi niya, alam mo, hindi alam ng karaniwan tao, sabi niya. Hindi na nila nagagamit yung Pythagorean theorem, sabi niya. Opo, oho. Di ba mathematician ka, Jen? Yeah. matinik. Oho. Kasi hindi karaniwan hindi na nila pinupuntahan 'yun kasi kamukha nung isang principle, isang theorem sa geometry. Base angles of an isosceles triangles are equal. So nasa isip mo lang 'yun pero actually hindi mo ginagawa 'yun. Opo, oho. So sabi niya, yung Pythagorean theorem, kasi ito ay isang fundamental rule sa geometry ito Oho. na applicable lang sa mga right-angled triangles Ang ibig sabihin nun, yung square ng hypotenuse, sabi niya ganyan, is equal to the sum of the squares of the two other sides. Okay. Alam mo, geometry lang ito. Oho. Hindi na pinag-uusapan talaga yon. Pero sabi niya, unconsciously, nagagamit din nila ang math and geometry. Halimbawa, itong cameraman natin, i-adjust niya yung angulo. Yung angulo, yes po. Oh. Math din ang kailangan mo rin. Siyempre po. Oh. Hanggang sa gumagawa ka ng building. Pagkatapos, sinegway niya kay Senator Bato. Sabi Sabi paano niya- niya nasegue po? Oh? Sa math, sabi niya ganun, makikita mo kanya kung ilang milyon ang botong nakuha niya. Okay. Pero sa abstraction, sabi niya ganun, makikita mo, sabi niya, na hindi sa karapat dapat na nandun. Yung mga ganun, ano? Sabi ko, matindi rin itong mga ito na kahit papano, kahit ano yung kanyang pinaka-interest sa pagsusulat, dahil mathematician siya, gagawa't gagawa ng paraan. Inaangguluhan pa yung punto na yun. Ano? Oo, ay ang gulo niya. Sabi niya, math is knowing the length and roots de la Rosa run. Di ba? matindi, no? Abstraction is realizing that the efforts of the grandstanding few, kasama na siguro ako doon, allowed his freedom. Oho. Sabi niya, ang ano natin ngayon, sabi niya, and that we need to find the way to close the distance between the Bato and the Hague. So talagang gusto siya talagang... gusto ko sanang kumakausap ko siya, sasabihin ko, sana nakikinig siya ngayon. Alam mo, mathematics is also simple. Bilangin mo ako yung partial report na ginawa ng isang kasama natin, ayaw kong bagitin ang pangalan. Okay. About 400 pages. That's math. Opo. But abstraction will tell you also na ginamit niyang dahilan, kailangan pumirma kami ron para ipagpatuloy niya. Hindi ba? Oho. 9 months can be measured by math. Opo. Ilang araw yung 9 months, Jen? Mahina 30 ka times, talaga. 30 times 9. Oo. Di 9, 18, mga 120 days. Math easily tells you that Oho.
9 months, ilan? 120 days. Oho, oho. Pero obstruction will easily tell you also, in 9 months, wala kang ginawa. Oho. Napaka-importante ng katanungang hinahanap ng mga mamamayan tungkol sa sanasan napunta ang pera nila. Nako. Wala ka bang pakialam doon? Yun ang dapat So itong natin manunulat na pakialaman. to, ang galing niya sa math. Pero yung basic, yun hindi niya nakita eh. Oho. Di ba? Masyado silang subjective. Yung narrative lang nila ang gusto nila. Yun ang yes po. I can tell her many things about math. Oho. At kung paano nila nakalimutan kwentahin ang maraming bagay. Pero mantakin niya, Napaka-important. na-connect pa niya kay Senador Bato yung kanyang angulo, ha?